Hello mga habis! This is Doc May po at your service and welcome to my channel. Sa mga bago pa lang po na nanonood ng video na ito, ako po si Doc May, licensed dentist po sa Pilipinas, and andito po ako at ang main goal ko po is to spread dental awareness to all ages, especially po sa mga parents na kagaya ko. So, on today's video po, ang pag-uusapan natin ay dental anomalies. Dental meaning sa ngipin, anomalies meaning yung mga kakaiba or yung mga hindi normal na mga itsura ng ating mga ngipin. So, today's video nga po, ang pag-uusapan natin is dental anomalies. Ano-ano nga ba yung mga dental anomalies na yan? Actually, marami po. Marami po tayong mga anomalies na pwedeng makita sa ating mga ngipin. So, unahin na po natin ang... wait lang po. Ang supernumerary teeth. Supernumerary teeth or may iba po tayong tawag dito. Hyperdontia ang tawag po doon sa ibang term. Hyperdontia meaning yung pagkakaroon po ng extra or more than the normal number ng ngipin. Ilan po ba ang normal na number ng ngipin ng isang tao? Mayroon lang po tayong 32 sets ng teeth ng isang tao. So, ang taong may hyperdontia or mayroong tinatawag na supernumerary teeth, mayroon po silang more than 32 na bilang ng ngipin. So, ang supernumerary teeth, ang example po nito is ito. Kasi ang normal po, dapat etong dalawa lang. Dalawang central incisor. Ang katabi po is lateral incisor. Then we have the canine, premolar, and molar na po sa bandang likod. Pero, mayroong sumingit na isang ngipin. Ang tawag po sa ngipin na ito ay supernumerary teeth. Okay po? Kung mapapansin nyo po, kakaiba ang kanyang shape. Ang tawag po namin sa ganitong shape ng ngipin is peg shape. Peg shape, ito po yung parang, yung pag nagpatayo po tayo ng tent, tapos may ginagamit po tayo parang, para siyang pako, nail na made of kahoy. Parang ganun, peg. Ito po siya. So, ito po yung tinatawag na supernumerary teeth. Okay po? And I have another picture. Ito po siya. Yes, see? Nakita nyo po? This is another example of supernumerary teeth. Madalas po ang supernumerary teeth ay talagang tumutubo in between the two central incisors. So, pag may nakita nyo na po kayo na ganito, peg shape, smaller, and nasa gitna ng dalawang mga ngipin, nasa gitna ng central incisor, that is supernumerary teeth. And ang taong mayroong supernumerary teeth ay tinatawag natin na mayroon siyang anomaly na hyperdontia. So, I hope na intindihan niyo po mga happies. Then, dumako na po tayo sa pangalawang anomalies. Meron po tayong tinatawag na hypo naman po, hypodontia. Kanina, hyperdontia. Ngayon, meron naman po tayong hypodontia. Ano ang hypodontia? Obviously, kabaliktaran po ng hyperdontia kanina. Ito ay ang pagkakaroon ng absence ng certain ngipin ng isang tao. Ibig sabihin, possible po na sa harapan po kasi meron po tayo yung tinatawag na central, lateral, and canine. So, possible po na meron siyang mga specific na ngipin po na nawawala. So, yun po yung tinatawag natin na hypodontia. Instead na 32 ang bilang ng kanyang ngipin, is may mga specific na ngipin na wala. So, ang possible po na kaya tuloy naging ganito yung itsura niya, di ba po? Kasi, normal po yung size ng kanyang arch, pero kulang yung ngipin. So, ang nangyari po yung mga ngipin, tumubo na lang po sila kung saan-saan. So, dito po, ang ngipin na nawawala is yung lateral incisor. Mayroon po kasi siyang central incisor, wala siyang lateral incisor, mayroon siyang canine. So, ayun po. So, ang hypodontia or hypodontic teeth na nawawala sa kanya is yung kanyang lateral incisor. So, to make it more clear, ang taong may hypodontia ay mayroon lang
mayroon po siyang ngipin na less than 32 na bilang ng ngipin. So, makikita nyo mo parang layo-layo yung mga ngipin na we thought parang okay, may diastema lang. No. Bakit siya naglayo-layo? Kasi may specific siya ng ngipin na nawawala. So, yun po ang tinatawag natin na hypodontia. Then, dumako naman po tayo. Ito, isa pa pong halimbawa. Yes. Palagay niyo po, ano po nawawala ng ngipin? Same lang din po siya kanina. Wala po siyang lateral incisor. So, meron lang po siya is central incisor, walang lateral, may canine na po siya agad. So, ang itong tao na to, or patient na to, na may ganitong klase ng ngipin, ay mayroon po siyang hypodontia na anomaly. Or kulang po yung binang ng kanyang ngipin. Then, dumako naman po tayo sa tinatawag natin na taurodontism. Nanggaling po ang salitang taurodontism sa Taurus. Yes, kasi po, kaya siya tinawag na taurodontism is yung size ng ngipin is parang size daw po ng ngipin ng toro. Yes, ng bull. So, kaya po siya tinawag na taurodontism. So, para mas maintindihan nyo, ito po yung ngipin na taurodontism. Ito po yung normal. X-ray po ito ha, periapical X-ray. Kasi mas makikita nyo po kasi yung itsura ng taurodontism sa X-ray. Hindi kagaya po ng mga unang picture natin kanina na ganito. Ang makikita nyo lang po kasi yung outside eh. So, kaya ang ginamit natin is X-ray para mas maintindihan nyo. So, ang taurodontism po, ang size or ang shape ng ngipin is rectangular. Para nga daw po siya ngipin po ng bull. Ito po yung normal na itsura ng ngipin. And ang taurodontism po, additional information is, nangyayari po siya sa molars, sa mga ngipin po natin sa likod, sa ating mga bagang. So, ang anomaly na to ay usually na nag-occur sa ating molars. Kagaya po nito, this is second molar and this is third molar or yung wisdom tooth. So, ayun po. Kita nyo naman po yung difference. So, sabi nga po, ang taurodontism, ang shape ng ngipin is rectangular. Yes, it's true. Ito po, kita nyo dito, rectangular size po siya. Unlike po dito, ang perfect na itsura, kasi ito nga po yung normal na ngipin. So, ito yung crown, then ito yung root, na nakashape po siya ng ganyan. So, this is taurodontism, which is one of the dental anomalies po. Okay po? Then, isunod po natin, another example po ulit. See? Kita nyo po, ito po, ito ay x-ray ng isang pasyente na may root canal. Ito po nakikita nyo na puti, root canal po ito ha. Ito po yung root canal filling na inilagay sa ngipin ng pasyente during the root canal procedure. So, still, kita nyo po ulit na this is the normal size of the molar, normal size or normal shape of the molar tooth. Then, ito po yung ito naman po yung molar na mayroong taurodontism or taurodontism shape ng klase ng molar. Rectangular shape po siya. And makikita nyo yung root niya maliit. Ito po, mahaba. So, this is a taurodontism anomaly. Okay po? Then, let's proceed na po sa another one which is fusion. Fusion from the word fuse. Ibig sabihin, nagsama or nagdikit po sila. But, before ko po explain ang fusion sa inyo, dumako po tayo sa gemination. Kasi ayoko pong ma-confuse kayo na po. So, meron po tayong anomaly, dental anomaly na fusion. Then, meron din po tayong dental anomaly na gemination. Anong difference ng dalawa? Ang fusion po, ito yung paano ko ba sasabihin? Alam niyo po yung kambal na tao na we call them Siamese twins. Yun po yung kambal but nagdikit. Ibig sabihin po, dalawang tao na nagdikit. Ganon din po ang tawag, ganon din po sa ngipin. Fusion nga lang po ang tawag dito. Ibig sabihin, dalawa siyang ngipin, pero kasi nagdikit sila. Pwedeng nagdikit sila sa enamel, dito sa crown, or pwedeng nagdikit sila dito sa root. Etong drawing na to, nagdikit sila both sa root ng ngipin, sa dentine, and tsaka sa enamel.
Ito po ang gemination. Ang gemination po is isang ngipin lang. Pero, nag-divide po siya into two. Naintindihan niyo po? So, isang ngipin lang na tinatry niyang maging dalawa. So, parang, let's say, parang yung ahas, isang katawan pero dalawang ulo. Yon, parang ganun po siya. So, ang gemination, tandaan po natin, is isang tooth lang, isang tooth bud na nag-divide into two. So, ulitin po natin, ang fusion is dalawang ngipin na nagdikit together. Ang gemination naman is isang ngipin na nag-divide into two. So, papakitaan ko kayo ng example. Yes, this is fusion. Ibig sabihin po niyan, ito kasi central po ito. Then, this is a lateral incisor. Ito po yung canine eh. Kita naman po yung shape. So, ang nangyari po dito, nagdikit po yung lateral incisor niya at saka yung kanyang, nagdikit yung kanyang central incisor and ang kanyang lateral incisor. So, ang tawag po dito is fusion. Dalawang ngipin na nagdikit. Nagdikit maybe sa enamel or nagdikit maybe doon sa dentin, doon sa may bandang root. And also, yeah, this is also an example po of fusion. Ganon din po, nagdikit na dalawang ngipin. Okay po? So, ito kanina in-explain ko po sa inyo yung fusion and gemination. So, wag po kayong makukonfuse. Okay po? Yes. Then, dumako, gemination. This one. Yes, pasensya na, medyo blurry siya. Gemination, ito po. Kasi kung bibilangin natin yung ngipin, this is canine, lateral, central, lateral, canine. So, tama lang po yung bilang ng ngipin. Pero, bakit may isang malaki? Ibig sabihin po, yung kanyang central incisor is naghati sa dalawa. Ito po siya, nagmukhang parang dalawa. There. Pero dapat, isa lang po siya. Pero, so isang root lang po yan na parang nag-appear na dalawang ngipin. So, this is an example of gemination. I hope hindi kayo nalito mga happy sa fusion and gemination. So, kung let's say medyo naguluhan po kayo, pwede po kayong mag-comment down below and sasagutin po natin kung ano po yung gusto nyong liwanagan sa fusion at saka sa gemination. Okay po? Then, last but not the least is etong cute na ngipin. We call it mulberry tooth. Mulberry tooth, ito po ay galing po kasi sa salitang berries. Tignan nyo po, parang ganun yung itsura po, di ba? Marami siyang mga bilog-bilog. Ito po yung image ng isang blackberry and red berries. So, ito po yung tinatag nating mulberry tooth. Yun nga po, kaya siya tinatawag na mulberry from the word berry. Mukha po siyang mga berries. And, nangyayari po ito madalas sa mga molars. Ang nangyayari po kasi dito, ang tawag po kasi dito sa part na to ng ngipin is cusp. So, yung molar ng isang tao po na may mulberry tooth is napakarami pong cusp na nabubuo. So, nagiging ganyan po yung itsura ng ngipin ng may mulberry tooth. So, tandaan po natin, ang mulberry is nangyayari lang po yan madalas sa molars. Sa may sa ngipin po natin sa may bandang likod. Pero itong drawing ko po, actually hindi po siya molar. This is a very rare case. So, ito na lang po kasi ating na-capture ko. Central incisor po. Ito. This is a very rare case. Pero napakagandang example po kasi ng mulberry na tooth. Pero, as per study po, nangyayari po ang mulberry tooth more on the molar area. So, exemption na lang po ito. Sabi ko nga po, it's a very rare case. Pero ganito rin po ang itsura ng mulberry tooth sa molar ng isang tao. So, ayun po mga happies. I hope may naituro na naman po ako sa inyo kahit papano. And,
Ulitin ko na lang po siguro para i-summary lang natin. So, yung mga different dental anomalies natin, unang-una po, we have supernumerary teeth or yung tinatawag nating hyperdontia. Ito yung pagkakaroon ng more than 32 number of teeth. And ang susunod po is hypodontia, meaning pagkakaroon ng absence ng ngipin. So, less than 32 ang kanyang ngipin. And then, isunod natin ang taurodontism. Ito naman po yung pagkakaroon ng abnormalities sa shape ng ngipin ng isang tao. Then, we have fusion. Ito nga po yung pagsasama ng dalawang ngipin. Nagdidikit po ang dalawang ngipin. And then, we have the gemination. Ito po yung isang ngipin na trying to become two. So, nadidivide siya into two. Then, we have finally, we have the mulberry tooth kung saan ang shape ng ngipin is parang mga berries. So, ayun po. Pero mga happies, ang mga anomalies or abnormalities na ito is nagkakaroon na isang tao ng mga ganito. It's hereditary or by genes po. So, pag may mga ganitong klase ng mga anomalies po, pumunta na po kayo agad sa inyong mga dentista and let them examine you para po malaman nyo kung ano yung magandang management para sa mga ganitong klase po ng anomalies ng mga ngipin. Pero nothing to worry naman po kasi hindi naman po fatal or something dangerous or nakakamatay yung mga ganitong klase ng mga anomalies ng ating mga ngipin. Kagaya nga po ng supernumerary tooth, pwede naman yun bunutin tapos mag-brace na lang para mag-close yung space. And yung hypodontia naman po is yung pwede naman pong gumamit ng pustiso or mag-implant or mag-bridge ang isang taong may hypodontia. And then yung sa may gemination and fusion, pwede naman yung ayusin po through restoration. Ganon din po ang pagkakaroon ng mulberry na tooth. So, it's either bubunutin yung ngipin or depende po sa management ng dentist. So, I hope may mga natutunan na naman po kayo ulit, mga happies. Please don't forget to like and subscribe my channel po and leave your comment po for any suggestions and questions po sa ating napag-usapan ngayon or for any future topics na gusto nyo pong pag-usapan. So, thank you mga happies and keep on smiling. Bye!